ay pag daw ex abroad, ano daw hihingi na requirements. Ang gulong-gulo yung buhok ko. Kulot kasi. Ito, pag ex abroad, ano hihingi requirements? So, ang hihingi requirements, syempre yung mga normal lang na requirements natin, COE, una, COE natin, resume, NBI apostille. So, yan, mahalaga yan. And then, meron tayong additional na isa, ito yung apostille police clearance. Kung ikaw ay ex-abroad, tapos nasa 3 years and below ka pa lang na nag-stay sa Pilipinas, so hihingan ka ng apostille police clearance doon sa bansa na pinanggalingan mo. So, paano kumuha niyan? Punta lang kayo sa check embassy or mag-email kayo sa check embassy, humingi kayo ng letter na nagpapatunay na kayo ay meron ditong apply sa Czech Republic, and then hingi kayo, sabihin nyo, kailangan kasi to para sa requirements ko doon sa aking apostilled police clearance. And then itong letter na to is tawag ka naman sa iyong embassy ng pinanggalingan mo. For example, galing ka ng Taiwan, tawag ka sa embassy nila at itanong mo sa kanila kung paano makakuha ng apostilled police clearance. So dala mo yung letter na yon kasi kailangan mo yon as requirement sa pagkuha ng apostilled police clearance sa bansa na pinanggalingan mo. And then, yan yung isang requirements. Pero, yung ibang mga agency, sinasabi nila na dapat bago yung passport nyo, dapat walang tatak. So, merong reason kung bakit nila yung sinasabi. Ang reason kasi is, parang, hindi nyo i-declare na kayo ay nag-ibang bansa. So, yun yung isang reason. Lalo na kapag, minsan kasi 4 years, pero hinihingan pa rin kayo ng apostilled police clearance. 4 years na kayo dyan sa atin sa Pilipinas. So, tanongin nyo na lang kapag ang agency nyo nagsabi ng ganun sa inyo, kung dapat walang tatak yung passport mo, ganun. Or dapat dapat bago yung passport mo. So, tanongin nyo kung ano yung reason, bakit bago dapat yung passport. Kasi meron siyang reason behind ng pagsasabi nila na dapat bago yung passport nyo. So, may reason behind yun. Hindi ko siya pwedeng masyadong elaborate dito kung ano yung reason behind, pero may reason behind yun kung bakit nila sinasabi yun na dapat bago yung passport nyo, dapat walang tatak yung passport nyo. So, tanongin nyo sila kung bakit. Kasi sila yung makakasagot sa inyo ng reason kung bakit nila sinabi yun. Although alam ko siya, pero hindi ko siya pwedeng isama dito sa vlogs ko ng literal na sasabihin ko sa inyo yung buong information. So, yan. I-ano nyo na lang, no, guys. Tanongin nyo na lang sa mga agency nyo kung sakali man nasabihan kayo ng ganyan. So, makakatulong yun sa inyo. Yung pagtatanong nyo na yun, makakatulong yun sa inyo. At possible na hindi na kayo makakuha ng inyong police clearance kapag nalaman nyo kung ano yung sagot doon sa sinasabi nila na yun. So, anyway guys, yun lang naman. Basta mahalaga lang yung NBI nyo na apostilled na naka-verify and translate na rin siya into Czech. And ang verification and translation naman is pwede nyong gawin sa NBI ng sa Czech Embassy. Sa NBI lang yun guys Pero yung pagdating doon sa apostilled police clearance, kung ita-translate and verification nyo rin siya, kailangan po siya ay sa yes translation, orange translation, ano pa bang translation? Basta, yes translation kasi ako before, so pwede kayong mag-email doon at pwede kayong magpa-translate ng inyong mga ipapatranslate na iba maliban sa NBI apostille, kasi ang NBI apostille pwede nyo siyang gawin sa mismong Czech Embassy. So, pwede kayo magpa-appointment doon para sa pagpapa-verify and translation ng inyong NBI. So, anyway, ano pa ba? Yun lang. Kasi yung diploma kasi, diploma, Form 137, ano pa ba mga hiningi sa akin na requirements? COE. Sa agency na kasi yun. Sa agency yun. So, no need mo na siyang ipa-translate kasi yung iba nagtatanong kung ipapa-translate pa daw ba yun. So, no need na siyang ipa-translate. Agency lang kasi yun. May agency lang. Kung kayo ay nag-college, so TOR. Kung kayo high school naman is ang Form 137. And then, yung diploma nyo. Yung diploma nyo, kung kayo ay ang last na pinag-aralan nyo ay college, college ang dalahin nyo. Kung kayo naman ay high school graduate, is high school ang dalahin nyo. So, kung kayo ay skilled, for example, meron kayong mga pinag-aralan na skilled. So, pwede nyo rin pundalahin yun kasi malaking bagay yun. Makakatulong yun sa inyo para sa pag-apply nyo. Kasi ang mga skilled worker po dito is mas malaki po yung sinasahod nila kaysa sa mga general worker. Now, kung kayo na may driver, so i-indicate nyo doon na driver kayo kasi iba rin po talaga yung sahuran kapag driver dito sa Czech Republic. So, possible makasahod kayo ng nasa 100 na mahigit, 100,000 pesos na mahigit. So, yun lang naman. Wala, so far,
Yun lang naman talaga yung mga requirements na kailangan nyo po kapag kayo ay mag-a-apply. Pero pagpunta nyo pa lang sa agency, ang dalhin nyo lang kahit yung resume lang muna at saka yung COE nyo to follow ang inyong NBI, ganun, pwede na yun lang yung dadalhin nyo. And then doon na lang kayo magtanong kung ano yung mga gusto nyo pang itanong, meron silang additional na requirements. Pero so far and so forth, yun lang po yung alam ko na requirements na talagang kailangan ng mga agency na pinag-a-applyan natin dyan sa atin sa Pilipinas. And ganun lang din naman talaga yung daladala ko nung nag-apply ako. So, ang additional lang sa akin before is yung meron akong brown envelope at saka yung plastic envelope para lagayan ko ng aking mga documents. Kasi minsan may mga agency kasi na sasabihin nila na, oh, ilagay mo yan sa brown envelope with plastic envelope. Kasi nga, para pagko-confile nila is madaling hanapin yung pangalan mo. So, provide mo po yun. Ganun yung ginawa namin before. So, naghanap pa ako before kung saan ako bibili. So, kung kayo ay may madadala ng ganun, mayroon na kayong spare na ganun, so mas maigi po para sa inyo. Anyway, yun lang.